good day, good day. So matagal tayong hindi nakapag-vlog. So this time meron akong chismis sa inyo. So gusto niyo ng chismis? So ang chismis ay nag-stop na po tayo sa pagtitilapia. So hindi ibig sabihin na walang pera sa pagtitilapia, meron pong pera sa pagtitilapia at maganda po yung pagtitilapia, may pera po, no? May pera talaga sa pagtitilapia. So, bakit nga ba tayo nag-stop sa pagtitilapia? Naka-ilang harvest pa lang tayo, naka-2 harvest pa lang tayo. So, may pera sa pagtitilapia. Yung problema lang sa akin kasi yung concrete pond ko ay yung area, hindi ko pa pagmamayari. So, nakigamit lang ako sa area na yon. So, kaso, na-chismis tayo. Kaya may chismis ako sa inyo kasi na-chismis din ako. So, na-chismis ako. Pinastop ko yung operation ko dun sa gilid ng aming bahay, yung sa backyard. So, pinastop ng mga officers sa aming subdivision. Kaya na-stop po tayo. And yung gastos, sayang yung gastos, pero ganun na talaga. Pag nakigamit ka sa area na hindi sa'yo at pinaalis ka, at talagang wala kang magagawa. So, charge to experience na kung hindi sa'yo, huwag kang gagastos ng malaki. So, yun, ganun. So, yung pump ko ay ibibinta ko na lang yung pump. So, ganun na lang yung gagawin natin, yung 2 LP100 ko. Ibibenta na lang natin sa murang halaga kasi December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. Okay. 8 months. 8 months pala yung 8 months pa lang yung pump natin. So, medyo bago pa. So, ibenta na lang natin ng mura. So, ito yung guys, yung ating mga air pump natin. No, kita nyo naman, kumikinang pa. So, ibig sabihin, in good condition pa sila. Bagong-bago, walang gas-gas. Yan, kita nyo. So, in good condition yan. So, wala yung gas-gas. Yan, in good condition. Yan. So, bagong-bago po ito. 8 months old. Yan. So, yan po yung ating air pump. Saka ipakita ko din sa inyo yung ating mga yung mga pipe natin sa mga aerators. Yan. So, ganito yung pagkagawa natin sa aerator. Yan, ganyan. And may din yung paliter. Yan, paliter U. Yan. So, ito na yung fish pan natin. Wala nang laman. Ayan. So, 3x3 po yan. 3x3 square meter. Yan, so ito yung overflow at drainage na natin. At ito yung isa, ito yung mas malalim, pero 3x3 pa rin. So, wala nang laman. So, ito yung drainage. So, ang natiwan na lang sa akin, itong aking trapal pad na may laman na 8 pieces. So, yun, wala nang laman ang aking fish pan. Yung mga aerators natin tinanggal na. Tsaka yung ating 2 air pump, natanggal ko na doon kasi talagang nag-inspect sila dito na make sure nila na talagang nag-stop na yung operation. So, mayroon talagang guys, yung mga taong siluso, no? So sa atin sa Pilipinas, may tinatawag tayong crab mentality. Pag
nagsisilos, talagang mayayari ka kung may magsisilos. So wala tayong magawa kasi yung area ay hindi po sa atin at hindi yun kasali sa aming access lot. Kumbaga, pagmamayari na yun ng barangay, and kasi nga may mga nagsisilos, pinatanggal sa atin yung fish pan. So mga baka next month i-demolish ko na yun kasi naghingi lang ako ng time mag-demolish kasi wala pa akong time sa ngayon mag-demolish kasi may coming ako na board exam. Kasi graduate po tayo ng education. So naging ako sa kanila ng time na by next month umpisahan ko na mag-demolish, pero yung sa ngayon ay pinapakita ko sa kanila na wala nang operation, wala nang pagtitilapia na nangyari. So guys, kung meron kayong area sa bahay ninyo, kahit mga 2 by 2 square meter lang po kayo, okay na po yun. Magtilapia po kayo, may pera sa pagtitilapia. So yung sa akin kasi na-stop siya kasi nga may nagsilo sa akin dito kaya nag-stop. But yung mga previous na mga harvest ko ay talagang may pera po. Magkakapera po kayo sa pagtitilapia. So wag nyo din gawin na main source of income ninyo. Kung backyard farming lang kayo, so expect kayo na after 4 months, hindi masyadong kalakihan yung magiging profit ninyo. Pero kung mas marami kayo, mas malaki yung area ninyo, malaki yung fish pan ninyo, marami kayong fish pan, ay siyempre, mas marami ding pera. Pero kung nag-isa lang yung pond mo, so, wag mo gawin na source of income kasi maliit lang po yung ang ginansya or return ng investment nyo. So again, salamat sa mga nakasubscribe, nakapanood at yung mga nag-avail ng seminar natin sa Biofloc Fund. So salamat at sa gusto pang magpa-seminar, PM nyo lang ako and message kayo below and tingnan nyo na lang din po yung Facebook account natin. So, pwede kayo mag-direct message doon. So, salamat and God bless everyone.